handa na ba daw ako, ready na ba daw ang mga, alam mo yung isip ko kasi last time kasi is may dalawang case kasi dapat mangyayari noon is either operahan ako or hello everyone, welcome back to the vlog. I'm going to the moon, Jari. Pupunta ako sa clinic. Magpakuha ako ng blood test. And yes, hopefully na meron. Bye my love. She's gonna go for 2 hours or 3. Will we ever see each other again? Huh? Pupunta din siya mamaya sa kanyang dentist. Meron siyang appointment. Hala, oy, hopefully it's not gonna rain today, my love. Tingnan na yung weather. Wet weather. Sana hindi uulan. Hala. Na. Lahat basa. Ano muna ako ha? Mag-helmet. Basa man akong helmet tayo. Oy. Hello mga antikels. Ayan, sa Maniday na. Hindi ako nakapag-vlog doon sa... Nag-stop ako dito saglit kay kaiyon kay ko gusto ko. Alam nyo ba, hindi ako nakunan ng blood kay... Wala daw kuan, wala daw laboratory today. So, sabi ko sa anong tawag doon, sa nurse na, pwede ba kining magpa-appointment? And then sabi niya sa akin, pwede daw magpa-appointment. Pero, ang problema lang dahil is pizza 15 pa ang appointment, pwede pang dugaya. Ang tagal pa. So sabi ko ay, kontakin ko na lang yung doktor ko, tapos pupunta na lang ako doon diretso sa kanyang, tawag nito, kining, hospital para doon na lang ako kunan. And then ngayon, nandito na ako sa highway. Nag-stop over ako dito sa para siyang rest area ba. Kaya muragi kapoy ko day, kalimot ko. Hindi pala ako uminom ng gamot before ako umalis ng bahay. Tapos anong oras na? Alas 11. Dolor, alas 11 na dolor. Hindi pa ako nakainom ng gamot, dolor. And then yung jacket ko, akala ko okay siya day, akala ko makapal og sa dihang yung hangin pumapasok siya sa aking dibdib. At sobrang lamig. So, I think let's go no para makauwi tayo agad sa bahay kasi mamaya si Mr. may appointment siya sa doktor, siguro sasama ako sa kanya para hindi ako maboard sa bahay or ang problema lang mga ante. Pagsasama pa ako sa kanya doon sa dentist, masamot ko ka-board dito day, kaya wa man po ko'y buhaton. Bulat ako niya dito. Plano ko sana pupunta ng China shop, pero sabi ko sa isip ko, ano na naman ang gagawin ko doon sa China shop. Magwaldas na naman ako ng pera. So, mag-ipon ako ng pera ngayon. Mag-ipon ako ng dinero. Kung sa Spanish pa, ang pera is dinero. Kay, uwi na tayo. Uwi tayo ng Pilipinas tayo. Paano na to? Ang Christmas, ang Pasko. Let's go, be. Giuhaw ko ba? See you later, mga antikels sa bahay. Masa din siya, day? Alam yan ta niyo, prutas niyo. Kaya itong
Harvaton. Hello, I'm finally home. And look who's there. Who's there? Who? Knock knock. Knock knock. Knock knock. Who's there? Knock knock. Who's there? Who's there? Agoy. 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 Knock knock. Who's there? Felix. Who? Felix. Who's there? Felix. Felix who? Hi. Hi. Andaman. No second with food. Agoy. Only daddy with food. So, nakabalik na si mama na hindi nakuna ng blood test. Hindi nakuhaan ng blood test. Balik na naman tayo doon sa hospital. Okay, 1 year na. Wala tayo blood test. Dik-dik-dik. Tuk-tuk-tuk. So, sa mga nagtatanong if what Felix gonna do, if we're going to Asia, Felix is gonna stay here in Spain. Magstay siya sa pension place. Wala. Wala. Mag-vacation si Felix sa iyahang friend before. Mag-vacation ikaw. Wala. Sino ba? Mag-vacation ka? Nag-vacation mo po ni si Felix. So, same place kung saan namin nilagay siya before. So, doon namin siya iiwan kasi yun yung place na pinaka nagustuhan talaga namin, and also yung nag-aalaga din sa kanya is kilala na niya. So, hindi na ako masyadong mag-think or overthink every time na nasa kanila siya. Kasi minsan dinadala doon niya siya sa bahay para hindi ma-bored. So, what to do today? Would you make a yogurt, Mom? So, lumabas na si Mr. Sun. And meron na tayong blue sky a little bit. Ayan, tuloy-tuloy na to this week. So, mag-prep muna ako ng breakfast ni Mr. Mascalita. So, actually, ang kinain ko kanina is nag-ano lang ako mga antikels, init ako sa sabaw. So, yun yung kinain ko kanina kasi merong leftover na sabaw kahapon na ginawa namin ni Ate Joby. So, ayan na yung breakfast ni Mr. Tapos sa akin, tapos na. And doon tayo sa labas chill-chill. Buti na lang hindi na kumati yung tiyan ko, day. Kasi alam niyo ba, nung isang araw, sobrang kati talaga ng aking tiyan. Hindi ko alam what's going on. Pero hindi ko talaga siya ma-resist sa sobrang kati. Parang feel ko may nakain akong against sa aking katawan. Kaya siya nagsobrang kati.
Dito tayo sa labas. Kasi mainit na. Hi everyone! Ayan, dito tayo sa loob na nag-work ako ng mga 10 minutes. Tapos, nakatulog ako dahil grabe. As in yung feelings ba na para talagang hinihila ka talaga ng antok. So, natulog ako and then ginising ako ni Mr. Sabi niya na aalis na daw siya sa kanyang appointment sa kanyang ngipin. So, meron siyang appointment this month, mga 3 appointment. So, actually, meron akong i-share sa inyo kasi may nagtatanong sa akin nito. It's about how I stay strong through my healing struggle. Actually, mga anti-kadayers, alam nyo naman siguro sa aking sitwasyon. It's been a while, like 2 years, 1 year, akong nagsasuffer last year sa aking situation. Although meron pa ngayon pero hindi ko na siya as in pinapakita sa social media kasi yun na nga ayaw kong pati kayo mai-stress. Actually ito, nilipat ko to last month, August, first week of August. So nagsuffer ako nito ng mga weeks pero hindi ko na pinapakita sa inyo kasi gusto kong ipakita sa inyo kahit meron man tayong ganitong mga niraramdaman, may mga sakit tayong ganito. Kailangan nating magpa-inspire kasi gusto kong ipa-inspire sa inyo na kahit mahirap yung buhay, kailangan pa din nating ipagpatuloy na kaya natin ito. And alam nyo ba, meron akong na-realize nung kanina, di ba nag-scooter ako noon, nag-scooter ako. Sabi ko sa sarili ko, siguro kung itong situation ko is nangyayari to sa Pilipinas, siguro lahat ng bagay is nakadepende ako sa aking parents or sa aking family or sa aking mothers or so on. Kung sino man yung nasa malapit sa akin. Siguro hindi ako magiging independent woman. Kasi yun na nga, lahat hindi, parang feel ko talaga is hindi talaga ako matuto. Dahil alam nyo ba ngayon mga auntie, since na nag-start na talaga ako nitong procedure ko sa aking journey ng aking healing. Actually, it's already healing procedure na alam ko naman na hindi talaga siya as in mawawala kasi this is my lifetime disease. So, kumbaga, lifetime na to siya sa akin na sakit. And now, I'm trying na like, isabay ko siya sa aking buhay. Kasi alam nyo naman, kasi I know na maraming mga tao na may ganitong situation pero iba lang yung sakit ba. So tinatry ko sa aking sarili na kanang isabay siya sa aking lifestyle na kahit may sakit tayo is we can still go do something, do what we want to make ourselves happy. So yun lang yun talagang inaano ko sa aking sarili. Although hindi talaga siya madali kasi alam yung feelings na hindi mo talaga maiiwasan na isipin na nandyan talaga siya. Ay, nandyan talaga yung sakit na kailangan mong tanggapin. So, minsan naman is parang masasabi ko lang sa aking self na kumbaga hangin lang na gusto. Minsan kasi para siyang hangin na dadaan tapos mag-stop sa aking mind and then gusto ko na dadaan lang siya na hindi na mag-stop sa aking mind para hindi ako mag-overthink. To be honest, mga antikels, lagi nag-overthink pa rin ako hanggang ngayon. Kasi, I know na hindi talaga yan maiiwasan. And, yun na nga, how I survive is siguro dahil din isa sa help ng aking asawa, tapos sa aking mga doktor. So, thankful talaga ako sa kanila kasi nandyan sila palagi. And then, parang anytime na may kailangan ako is parang hindi ako nag-iisa ba. Yun yung naka-thankful lang talaga sa akin. Dahil siguro kung wala siguro parang ma-lost talaga ako kasi parang hindi ko talaga kaya kung ano yung gagawin or anong next step. Ganito nga. Minsan nagtatanong ako sa mga kakilala ko pero yun nga lang is malayo sila sa aming town ba. But other than that is I'm still thankful kasi meron tayong mga advices na nakukuha sa iba, di ba?
So, yun yung yun yung nakapag sa aking sarili, nakapagbigay ng lakas ng loob. And yun yung isa sa mga dahilan na siguro nagiging independent ako, like pupunta ng hospital na ako na lang mag-isa, magpakuha ng blood test, yung mga ganyan, preparing my medication pag travel. Dahil siguro mga Auntie Kels, kung sa Pilipinas pa today, hindi ko siguro to kaya kasi siguro hindi ako magiging independent. Because since talaga nung nag-asawa na ako, since talaga nung nagsimula itong health journey ko is, doon ko talaga na, alam niyo yung binuo ko talaga yung sarili ko na before ako mag-start nito is, kailangan ko talagang manindigan sa aking sarili na dapat kayanin ko talaga to no matter what happen. Kasi yun yung sabi ng aking family na before ako mag-start ng procedure nito nung dinala ako sa Madrid last year, sabi nila sa akin na kanang handa na ba daw ako, ready na ba daw ang mga, alam mo yung isip ko kasi nung last time kasi is may dalawang case kasi dapat mangyayari noon is either operahan ako or either is continue lang yung medication na pang lifetime medication ko. So yun, buti na lang is hindi, I mean hindi siya mas maganda sana no kung naoperahan, but nga baka hindi talaga yun para sa akin yung operation. So ang nangyari is ngayon is meron akong lifetime medication. So yun yung inaano talaga sa akin ng aking doktor na as possible na hindi ko to ititigil tong gamot dahil gagawin niya ang lahat mga Auntie Kels na kung ano yung gustong gawin ko is hindi niya kumbaga hindi niya i-contradict. Kung gusto ko mag-travel, supportaan niya ako, tutulungan niya ako sa mga kailangan ko. So, yun talaga yung pinaka na sabi ko sa aking sarili na at least man lang is hindi nila kinuha yung kaligayahan ko or yung gusto ko ba na syempre gusto ko pa ding mag-travel or yung mag-enjoy sa buhay ba. Kasi feeling ko kasi before na ayan, may lifetime medication treatment ka na. So, kailangan mo nang nasa bahay ka, hindi ka na So, yun yung nasa mindset ko. Kaya, nagka-trigger ako nung nasa Denmark ako mga Auntie Kels. Pero yun pala is, hindi. So, ngayon na naobserbahan na ako ng aking doktor, sabi niya sa akin na, I'm so happy kasi nag-work daw yung medication and then gusto niya na i-continue para daw mas magiging malakas pa daw ako sa mga travel na gusto kong gagawin. And yeah, yun yung and then yung ang pinaka ko lang talaga sa akin sarili is sabi ko sa akin sarili na Lord na ang bahala, and then if ever man kung may mga mangyayari, at least inaanuhan niya ako ng mga way, mga sign, hindi niya ako pinapabayaan ba. So, yun talaga yung inaano ko. Kaya kayo, sa mga tao na may mga sakit sa puso, yung mga tao na may mga lifetime maintenance na, huwag tayong mawala ng pag-asa. Laban lang tayo dahil habang may buhay, may pag-asa. Ang mas pina-priority ko talaga ngayon mga Auntie Karayers is gusto ko lang yung happy. Parang if possible na iwasan yung stress, na hindi man talaga yan maiwasan yung stress, is gusto ko siyang iwasan dahil gusto kong mag-enjoy sa life no matter what it takes, no matter what it costs. Gusto kong i-enjoy ang buhay kasi feel ko, pakiramdam ko kasi is ayaw kong sayangin yung mga araw, oras na charing! Ayaw kong sayangin yung mga araw, oras na ilagay mo yung sarili mo sa like all year, all month, puros ka lang problema, sakit yung dinadala mo. So, it's not worth it. It's not worth it yun mga Auntie Kels. So, kung pwede pa lang yan, iwasan natin yan. Kasi, ang inaano ko kasi sa akin sarili is for now, is parang feel ko, what's gonna happen in the next day, tomorrow, hindi kasi natin alam eh. So, yun yung parang nakaset talaga sa aking mind na, okay, let's
let's enjoy the day, the moment, and the life what we have now. Alright mga antikadayers, yun lang yung story of journey ko sa inyo sa aking healing journey, and comment down below kung gusto niyo yung mag-story pa rin tayo next time about my healing life, healing journey, or sa aking mga sa buhay. Nangatin naman ako dayo. So kaya kayo, wag mawalan ng pag-asa, laban lang tayo. Soon gusto kong gagawa ng kanang community ba, para alam niyo yung gusto ko din kasing kanang alam niyo yung mga tao na may ganitong, hindi as in, hindi naman siya totally nagkapareha ko talaga ng sakit. Yung bang makashare lang sa mga emotion, yung mga sakit na nararamdaman, para at least tayo to each other is makapagtutulungan tayo na mapagaan natin ang ating sarili, ang ating loob. So, hopefully makagawa tayo ng community na ganyan, no, para naman is to help each other, diba? To lift up helping each other. Ay, mag-finish muna ako sa aking online class, mga Auntie. See you tomorrow, and hopefully nag-enjoy kayo sa ating kaganapan for today. Adios! Guapa, guapo! You're where I belong.